Good morning! Ayan, so welcome po sa lahat ng nanonood sa atin ngayong umaga, especially po sa mga Facebook page followers natin, sa YouTube subscribers, at iba pang Facebook groups na nakasubaybay sa atin ngayon. At isa na naman pong masayang talakayan ng inyong matutunghayan dito sa Usapang Agrikultura, Paghahayupan at Pangisdaan. Ayan, at syempre, napakaganda yung ating paksa ngayong umaga dahil ang topic natin ngayon ay kumikitang kambingan, paano nga ba ito? Ayan. Yan ang itatanong natin, paano kumita? Kung i-rephrase natin, paano nga ba ang pagkita natin sa pag-aalaga ng kambing? Yes. Oo. So, unahin na muna natin, ano ba yung dapat nating isalang-alang kung doon sa pag-aalaga. Dito muna tayo sa pag-aalaga ng kambing. Siyempre, pag nakikita mo, usually yung mga kambing na yan, pag nadaan ako sa expressway, naandun lang sila pagala lang. Sa mga tabing daan. Ayun, isa yan. Yung iba nakatali, di ba? Ay, oo. Lalo na kung medyo may area naman sila, tapos maraming damo yung paligid nila. So, pwede namang itali doon yung kambing. Pero kung meron tayong bakuran, at medyo meron tayong konting space sa likuran, pwede din tayo mag-alaga kahit isa hanggang 2, hanggang 3 na kambing. So, ang gagawin lang natin dyan, ngayon kasi paiba-iba yung panahon kaya medyo palat tayo ngayon. Nag-concert ako kagabi. Naulan na. Oo, ganun. Adi, kung meron tayong konting area sa likod, lagyan mo lang ng konting bubong. Tapos yung kanilang, kasi ang pansin ko sa kambing, pag sila namamahinga, gusto nila yung tumataas. Naka-elevate. Oo, nakataas. Lagyan mo lang ng konting bangko. So, tataas sila. And then, sa may gilid, lagyan mo ng yung kanilang lagayan ng damo o pakain. Ayan, pwede na yan. So, parang bahay kubo na maliit lang, na medyo elevated. Oo. Tapos, kapag kailangan mo ng dahil nga gusto nilang pahinga, paakyatin mo doon. Tapos, may isang area parang cubes lang or box na lagayan ng mga damo or pakain nila. Yun, pwede yan. At kung yung iba naman, kung medyo nakakaluwag-luwag at malaki yung asyenda. Asyenda. Di ba? Asyenda. Tuwing umaga, tatalian nila yan at itatali kung saan yung maraming damo. So, yun naman yun. Kumbaga, yan yung isang paraan na pag-aalaga nila. So, pag hindi naman natin kinakailangan ng, kumbaga, mamuhunan para lang doon sa pabahay. Kasi kahit mga simpleng materyales lang, sabi nyo nga kanina, gumawa lang tayo ng elevated na type na, kumbaga, matutungtungan nila or tsaka may simpleng silungan. Ganyan, kahit mga kawayan or gamit na, mga kahoy. So, mapagsisimulan natin yan. Pwede kang magsimula, kahit yung puhunan mo lang, yung kambing lang, yung pagbili lang kambing. Kasi sa pakain naman, hindi rin naman masyadong maselan yung kambing. So, dun sa pabahay na gagawin mo, wala ka namang kapital na ilalabas. Kung ano lang yung mga available na meron, yun lang yung gamitin mo. So, pwede ka na makapag-alaga ng kahit na isang kambing. Yan ang kagandahan dyan, kaya kumikita. Kasi, koonti lang yung mapupuhunan natin doon sa kulungan pa lang yan. So, kumbaga, yun nga, bibili ka lang ng kambing, kung may area ka, isuga mo lang. So, yun na yun. Yun na yung pinaka-capital mo. At doon naman sa pakain na tinatawag, kumbaga, andun lang sa paligid mo. Traditionally, kasi ang pag-aalaga ng kambing, sinusuga lang yan kung saan maraming damo. Diba? Ayun yung, ay iba nga sa mga provinces, yung kunwari ay sa umaga, mga alas 10 ng umaga, nilalabas na nila yung kambing, tas itatali lang yun doon sa isang area na madamo. After mga 12, mga alas 12 ng tanghali, kasi medyo mainit yung panahon, so tatanggalin nila doon, ililipat naman doon sa area na kung saan mas malilim yung, yung init ng araw, pero may damo pa rin. Asya, doon sa mga nag-aalaga na at doon sa bago pala mag-aalaga, ano ba yung mga damo na dapat natin ipakain? So, naandyan po yung karaniwang pakain sa kambing. Yan, naandyan yung napier grass, at yung guinea grass. Ayan. Ano pa? Ayan, pwede kang maggawa ng silage or corn silage. Ayan. Dayami, pwede din pala ang dayami. Yes, pwede dayami. Huwag mong itapon yan. Patuyuin mo, kakainin yan. Okay. Yan.
Ito naman, mga legumes. Yan, mga legumes katulad ng rensoni. Flamingia. Oo, ayan yung At isa. saka, Indigofera. Fiera. Oh, yan. So, nakikita natin lang yan sa mga daan niya. Pwede natin ipakain sa ating mga kambing. Madre de Cacao. Ayan. At saka yung ipil-ipil. At yung bunga ng akasya. Yun. Dami pala, pwede Yan, yan, pwede no? yan. Pwede niya ipakain. May At mga bukod gulay doon, din. ayan, yung mga other alternative food, katulad ng mga prutas na nakikita nyo. Readily available talaga Yes. yan. Wala rin Polio. saging. Ang daming saging, di ba? Yes, saging. Ayan, pwede Maybe. natin. At yung pinya, pwede natin ipakain din yan. Eto, napapanahon, rambutan. Ano ba yung ipapakain dyan? Yung balat o yung laman Actually, mismo? kinakain nila lahat Parehas. yan. Pati ang buto. Ah, pwede. okay. Pero sa ngayon, syempre, medyo masarap ang rambutan. Oh, Kainin tayo mo na muna. lang yung yung loob. Yung balat, kinakain nila yan. Oo, Di ba? lalo ngayon napapanahon yung rambutan, di ba? Oo. At Ayan. saka yung pechay, pwede yan. Kinakain nila yan. Yung Repolyo. bayabas, kinakain nila yan. oo. At yung kay Mito, nako, ay mahilig sa prutas actually ang mga kambing. Oo, Ayun, sarap kaya ng talaga. kaimito. Yan. Syempre may mga damo na hindi natin pwede. Kinakain naman nila pero Oo. dapat i-less natin yung pagpapakain nito o wag natin ipapakain dahil may mga substance o nakakalason sa ating mga alagang kambing. Mhm. Yan, katulad ng Hagunay plant. ayan. Wild eggplant. Oo. Saka yan, nako, mabango yan. Yung Lantana. lantana. So, akala mo, pwede nilang kainin yan. May mga substance na pwede silang magtae, o mag-vomiting, o magsuka, o pag medyo sobra na, yan, sanhi ng kamamatay ng Oo. ating alaga. Pero kung titignan mo, parang ma-attract ka kasi ang gaganda ng kulay, pati yung Oo. bunga, pero bawal din pala sa kanila. Yes, bawal yan. So, yan lang, isa sa lang yan sa mga yan na hindi natin pwedeng ipakain yan. Mhm. Sabi nila, ang sitaw ay hindi pwede ipakain sa kambing. Actually, yung yung pinakatalbos Ng sitaw. ng sitaw. Ah, okay. Dahil, isa din yan sa mga pwedeng, mag-abort. For abortion. Oo, ng kanilang pag nagbubuntis. Oo. Ayun yan. May mga substance na hindi pwede. At saka isa pa yon yung ipil-ipil. Oo. Oo. Okay lang yan sa mga fattening, pero kung nagbubuntis yung ating mga kambing, ay i-less nyo po yung papakain o totally wag nyo muna pakainin dahil may mimusin yan na nakaka-abort ng ating mga nagkaka-abortion yung ating mga inahing kambing. Pero Ayan. sa patining, pwede siya ipakain. Yes, pwede yan. Unlimited naman yan eh. Okay. Depende yan. At ang mga sinasabi nung iba, kailangan halo-halo yung ipapakain mo. May damo, may legumes, Mm-mm. may prutas. Kumbaga, masawain daw ang kambing. Okay. Pero pag nasanay ang kambing na ito ang pinakakain mo, hindi naman. Kumbaga, yun yung mga observation ng mga talagang nag-aalaga na. Matagal na nag-aalaga ng kambing. Yun nga lang, may rotation na kailangan gawin. Mm-mm. So, pwede naman siya lagi, pero i-rotate mo yung legumes. Aba, pwedeng lagi napier ang ilalagay Oo. mo. Kinabukasan, samahan mo ng ibang legume, rensoni, or lagyan mo ng Okay. mulberry, Oo. hindi natin nabanggit, pwede rin po yan sa mga kambing. Yung dahon ng mulberry, pwede natin ipakain. Mhm. So, yun- pwede din yung bunga eh. Oo. Pero kainin na lang natin yun. Pero Oo. given na kunyari, ito yung mga pinresent natin ay available. Kunyari, ako may farm, tas lahat ng yan ay available. Sasapat na ba yan na lahat yung ipakain ko? Yes, actually naman pwede, okay naman yung sasapat yan. Pero kung gusto nating mas maganda ay yung paglaki, mabilis. Mhm. Kasi actually mga, yung iba hanggang 6 months nga Oo. nialagaan eh. Pero kung gusto mo talaga lumaki, lalo na kung native, pwede nila natin silang pakainin ng concentrate. Mhm. So, sa ngayon, meron na mga ready available na sa poultry supply na concentrate for Talagang specific na for goat. specific. Pero sa mga ibang area lang Sa yun. mga Pero kung provinces. remote area ka, Mm. kung meron namang hog feeds, hog grower, hog finisher, pwede natin gawin as hog concentrate. Oo, pero Yan. pwede mo namang para hindi masyadong magastos, samahan mo ng mga available na mga damo-damo na nasa inyo. Oo. Pero kung meron kang rice bran, copra, combination nun, pwede nang as concentrate yan. Oo. Pwede nang hindi ka bumili. Kung meron ka naman nabibili na mas mura, pwedeng darak lang at lagyan mo ng copra. Pwede na yan. Okay. Para mas maganda ang paglaki, syempre, yung mga concentrate na yan, meron ng mga vitamins, mineral yan.
ayan din pumapasok yung ating NBM. Pwede mo haluan ng NBM plus yung ating technology para maiwasan sa pagkakasakit din yung ating mga alagang kambing. Oo, So, kasi yan. ang problema yata ng kambing kadalasan na pagtatae at saka yung bloating. Oo. Ayun. Dahil nakukuha nila yan, ngayon na ang init, tapos bilang umulan. Sensitive kasi ang mga kambing sa ulan. Pag nauulanan sila, syempre sila, matibay sila sa init. Oo. At anong init yan, okay yan. Pero kung parang biglang umulan, kaya nga ina-advise nung iba na talaga nag-aalaga, lalagyan natin sila ng silungan o maliit na bahay. Para pag alam nila na ulan, pupunta na sila doon. So, maiiwasan natin yung bloating, yung syempre nilalagnat din ang nagtatay ang mga kambing para maiwasan yan. At saka maganda nga rin na sabi nga natin, pag naggawa tayo ng pabahay is elevated. Kasi nga, yung mga kambing may ugali din na ayaw nilang naaamoy yung sarili ng dumi. So, kumbaga, kung naka-elevate yung kanilang pabahay, tapos yung flooring, mas maganda, may siwang yung sahig. Parang pag dumumi sila, may lulusutan yung dumi. Hindi mai-stuck dun sa kanilang kulungan. Oo. At saka magandang fertilizer yung yung dumi ng kambing. Ang iba nga, pagkakuha nila, pagkawalis, nilalagay na doon sa kanilang mga tanim na ready nila kaagad. Ang ganda ng mga pagbunga ng tanim, lalo na kung nilalagyan po natin ng technology. Ayan. Para maiwasan yung ammonia level ng dumi doon sa kambing. Ayan. Mas maganda. Malilesen yung ammonia level doon sa dumi nila. Yan. So, ayan po. Una pa lang yan, pag-aalaga, magaan na. Oo. Diba? Nabigay na natin yung pagkain, kung ano yung dapat nating ipakain. Pwede tayo maglagay ng concentrate. Siyempre, pagdating naman ng harvest na, ayan, dyan na kumikita. Kasi nga, ang pag-aalaga po ng kambing, kaya maganda ang kitaan, konti lang yung puhunan mo sa kulungan. Ang pagkain sa damo lang o konting concentrate. And then, pag nilagyan mo pa na ng technology, mas malalong madali ang paglaki. And then, yung pag-harvest nito, alam nyo bang 470 na ang kilo ng karne ngayon ng kambing? Wow. Taas laman. Yes, laman yan. Laman pa lang yan. Pero pagdating po ng mga buto-buto, mga nasa 350 to 320, 320 to 350. So, iba-iba yung presyo nan sa ulo, sa buto-buto, iba pa rin sa laman loob. Pero kung titignan mo yung mga laman loob nasa 320, konti na lang yung diferensya sa baboy. Malaki kasi talaga. Pero kung live weight naman yung pag-uusapan natin, pag ang babae, nasa 220 ang per kilo. Pag ang lalaki, 250. Mas mahal ang lalaki. Mas mataas pa sa presyo ng baboy. Oo, yun, diba? Pero syempre, mas maganda pa rin kung halimbawa sarili mong alaga, tapos ikaw na nagkatay, mas papatong pa yung kikitain mo, mas diba? maganda yung tama. Pag nag-alaga ka, ikaw na mismo ang magkatay, mas malaki yung ating magiging kita. Yes, oo, diba? Lalo na kung yung sa pagkakatay mo, meron kang mga strategy kung paano mo siya ibenta, kung ano yung mga technique na gagawin mo, di ba? So, doon, mas higher. Kumpara kung ibibenta mo siya ng live weight, nakikita ka ng 3,000, kapag kinatay mo, ay mas doble doon yung kikitain mo. Doon kumikita yung iba yan. Doon siya nakikita natin, namumuhunan lang siya. Kumukuha siya ng bultuhan sa may Padre Garcia. Kasi may auction doon Bibili lang siya ng mga 2-3, kakatayin niya. Alam nyo ba, estimated ng kita ng isang kambing? Naglalaro po yan sa 1.5 to 2.5 o hanggang 3,000, isang ulo lang yan. Depende yan sa diskarte mo kung yan ay ibebenta mo lang as live weight. Live weight. O, diba? Live weight yan. Kumikita ka na ng 1.5. Kung yan ay kakatayin mo, kikita ka yan ng doble, mga 2.5, 3,000. Pero kung yan ay lulutuin mo ng katulad ng kaldareta, yung papaitan, naglalaro ng 5,000 to 6,000 ang iyong yung papaitan, sabi nila, tubong lugaw ka dyan kasi talaga naman, masabaw, konti laman. Diba? Kasi nga, doon sa Batangas, masarap silang magkaldareta. Alam mo yung maliit na ganito lang? 150 lang 150 yung maliit na platito. Marami ka pang serving na magagawa doon. Yes. Estimated lang po yan. Depende po yan ay estimate. So, nasa inyo po yan, more or less. Ganon yung kitaan sa ating pag-aalaga ng kambing.
So, ilang buwan mong aalagaan? 5 buwan. 5 buwan. Oh. So, i-estimate mo yon. Ang pakain mo lang naman dyan, damo. Oo. Para kung mas maganda yung kanilang utilization ng damo, lagyan mo ng technology doon sa kanilang tubig. Para malesen nga din yung nagtatai kasi yung mga yan, nilalagnat din niya, inuubo din, may bloating. Yeah, so, bloating, para maiwasan yan, lagyan natin ng technology. O yung mga na-user ng ating ng Atovi, o doon sa kanilang mga alagang kambing, ang ganda ng kanilang nagiging resulta. Oo, katulad na nga lang yung pinasyalan natin kay Sir Alvin Montesilio. Yes, Ang gaganda ng kambing nila. Yun, may breed yung mga kambing, pero ang gaganda. At sila ay nagsimula lang sa native. Oo. Doon sa pag-aalaga natin, pwede lang tayo magsimula ng native. Mas maganda magsimula yan. Pero pag marami ka na, saka tayo mag-upgrade. Pwede mo na i-crossbreed sa mga Boer, Aglo-Nubian. Iyan lang po yung sa mga hybrid na kambing na pwede nating i-cross sa mga native. Lalo na kung gusto po nila yung gatas ng kambing. Yes, pwede rin naman. Dahil, ang sabi nga, ang gatas ng kambing ay parang gatas ng ina. Yes, ng nanay. Dahil dun sa nutrition at napakaganda rin nating inumin. Ilagay natin sa ating diet, lalo na ngayon, paiba-iba. Ito na naman ako. Actually, last week pa to pero matibay pa rin. Gawa ng, di naman gatas ng kambing ay iniinom natin At saka hindi lang kasi sa hahayop yung sa panahon ngayon, pati sa tao, tingnan mo, isa lang yung may sakit. Hawa-hawa na, diba? So, kailangan din natin yan gawa ng iba yung sustansya o iba yung nutrient na meron doon sa kambing. Kumbaga sinasabi na less cholesterol, kumbaga yung gatas nito, mas maganda nating ipainom sa ating mga babies, di ba? Kapalit ng gatas ng ina. Yes. So, ito yung mga present nating mga pagkain, applicable siya kahit nang inaalagaan natin ay pangkarne or panggatasan na Yes, kambing. pwede. Oo. Mas maganda po kung ang pag-aalaga natin ng kambing ay gatasan, mas maganda talaga tayo maglagay ng concentrate. Ng feed concentrate. Ang ginagawa po dyan, tuwing umaga, naglalagay tayo ng concentrate, tapos sa tanghali hanggang hapon, yung mga damo na. So, may mga program. Talaga alternate lang yes, sila. Mas maganda po yan. So, sa mga gusto mag-alaga, nasa choice na po ninyo yan. Kung ang gusto nyong piliing pagsimula alagaan ay native na, patabain, o pwede rin naman na kung gusto nyo mag-venture sa dairy, pwede rin naman. Dahil mas madami na tayong product na ginagawa sa gata sa dairy na goat. Yung iba nga, yan ang ginagawa as pastillas. Yan din yung ginagawa nila na paggagawa ng leche plan. So, maganda yung kitaang. Meron na nga tayo nabibili na sa Batangas din, yung goat farming doon. Ginagawa nila, yung isang ganitong, wala pang 1 liter, magkano na ang halaga nun. So, mahal ang gatas ng kambing ngayon. So, doon pa lang, doon sa mga byproduct na galing sa kambing, kikita na tayo, tapos how much more kung magbe-venture pa tayo doon sa karne. So, talagang malaki yung potential ng pagkakambing. Hindi lang kasi, hindi lang mga luto-luto yung pwede natin gawin. Pwede rin kasi tayo mag-process ng mga karne ng kambing. Marami nga pong gumagawa niya na halos 1/4 lang magkano yung benta nila, yung sa tapa, di ba? Di ba? Kaya, kaya maganda din na, yun, hindi lang yung ibebenta natin as live weight, mag-alaga tayo live weight, mas maganda din na tayo mismo yung mag-market. Gumawa tayo ng mga strategies kung paano pa mas kumita doon sa pag-aalaga natin. Yes, May nakita nga pala ako sa YouTube, ang ginagawa nila, nakahang na yung yung buong kambing, tapos binibenta nila as chop-chop. Mabenta yan kasi may mga restaurant na ang kanilang specialty is yung karne ng kambing. Sa ibang bansa, 'di ba, yung lamb, sheep, dito naman sa atin, bibihira lang din yung kumakain ng karne, lalo na yung mga sa middle. Syempre mahal. Yung mga high class restaurant, doon na nila nakakain yung mga ganito. Pero
Doon naman, ang kaibahan naman, doon sa mga lower class, na mga sa probinsya, sawang-sawa naman sila sa kambing. Di ba? Lalo na yan, mapapansin natin doon sa mga piyestahan. Nako, yan ang specialty, yung kambing, kaldaretang kambing. Binyagan, yan. Lahat ng okasyon, pwede naman tong kambing. Ayan. Kaya makita natin doon sa maraming nag-aalaga dito sa Luzon, sa parte dyan sa mga Batangas, pag dito sa norte naman, sa mga Nueva Ecija, dyan, sa mga parting Ilocos. Pero pag sa Bisaya naman, marami pa rin dyan sa mga Cebu sa Bohol, sa Jensan. Sa Mindanao, marami talaga. Dyan sa Mindanao, ang pinakamaraming kambing. Alam mo bakit? Hindi sila kumakain kasi ng di ba, ng baboy. Yes, ayan. So, kaya maraming tayong makikita kung anong mga iba-ibang breed dyan sa parting Mindanao. Ayan. So, syempre, dun sa mga may existing ng inaalagaan na kambing, pwede nyo naman pong i-share yung inyong experience sa pag-aalaga para makatulong din dun sa mga ibang nagsisimula pa lang para magka-idea sila kung paano rin sila magsisimula sa kanilang kabuhayan. Ayun. May tanong pala ako, yung kambing din ba, nire-require na magkaroon din ng bakuna or any vaccination? Yes. Actually, yung mga iba, naglalagay talaga sila ng, hindi naman as bakuna vitamins usually ang nilalagay nila at pangpurga. Ayun. Mahalaga po, lalo na kung tag-ulan, kung alam nyo magtatag-ulan, purgahin na natin. Tapos yung mga bagong hiwalay na mga kid o yung mga kambing, baby kid na yan, purgahin pa rin natin. Kumbaga, twice a year, pinupurga po ang kambing para malesen yung mga parasite. Kasi isa rin nagiging problema ng mga kambing yan, yung mga parasite. Lalo na kapag purong mga damo yung kinakain nila. Tapos maaga pa lang isinusuga na natin sila. So kasi di ba kapag umaga doon basa yung mga damo, may mga moisture. Yes. Saka dyan po, makikita yung mga maliliit na itlog ng bulati. Ayan, tabi-tabi po. Dyan sila active pag Kaya hanggat maaari po, pag maglalabas po tayo ng ating mga kambing isusuga natin, yun na sinagan na po ng araw yung mga damo. At least wala na, natunaw na po yung mga itlog-itlog ng bulati po dyan. Kung saan nakababa na, nakaalis na sila. Nakaalis na din sila. So, wala na pong tanong. Pero pwede naman po kayong mag-message pa po sa amin kung hindi na po kami naka-live. Ito yung mga contact number namin. 0939-917-2858, 0917-540-8887, at 0917-502-1007. Yan po. Ayan. At syempre, yung landline din natin, pwede rin kayong tumawag sa 842-3003. At syempre, lagi pong nariyan ang aming Facebook page na Atovi Nanotechnology. So, may mga questions po, pwede po kayong mag-message sa amin. At syempre, yung ating Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, sa lahat po ay welcome po dito, lalo na yung may mga inaalagaang kambing na ibinebenta nila. So, i-post nyo lang po dito sa Facebook group na ito at malay nyo, makatagpo kayo ng mga members na naghahanap din ng mabibilhan. Especially, yung iba nagtatanong, meron ba kayong ganitong breed? Malay nyo, meron kayong existing na ganyang klase ng breed. So, magkakatulungan po tayo dito. At syempre, pag may mga tanong kayo, pwede rin yung i-post po dito sa Facebook group na ito at may mga sasagot din po sa inyo. At huwag niyo pong kalimutan na i-visit ang aming website at www.atovinanotechnology.com. So, mga information po tungkol sa technology at iba pang products ay makikita po ninyo dyan. At syempre, kapag may mga upcoming events ang Team Atovi ay ipapost din po namin sa website. So, kung may mga questions din po, open pa rin po ang aming forum section at may mga sasagot din po sa inyo. Ayan. Syempre, at huwag niyong kalimutang i-visit yung aming YouTube channel na Team Atovi. Lahat po ng ating mga nakaraang mga topics sa Farmer's Talk, yung UAP na bago, na andyan po lahat, naka-upload po dyan at pwede po kayo mag-comment. At syempre, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at i-follow nyo po kami sa aming TikTok account na Team Atovi din. Ayan, nako, makikita nyo na dyan yung aming TikTok na 3 na ginaya na namin si Marian Rivera.
Trending diba? na ba? Trending na. Yan, trending ngayon. Kumbaga, si Marian nasa 88 million daw. Oh. Tayo, 1 million na. Wow. Hindi. Ano na lang? Hindi pa tayo nagpo-post Oo. noon. Oo, yan. Paano At pa saka kaya? makikita mo talaga yung ating mga in-upload na mga videos dyan. Maraming salamat po sa mga nag-review at kahit papano po ay meron tayo natutunan doon sa aming pag-upload dyan sa TikTok. Ayan. Pasalamatan lang po natin ulit yung mga OFW, mga ka-group, mga ka-Facebook, mga ka-team Atovi. So maraming pong salamat sa walang sawang panonood nyo po sa amin at sana huwag kayo magsawa. Yes, sa aming, opo. At saka kung may mga topic po kayo na gusto po nating pag-usapan, message po kayo sa amin. Yes. Bibigyan daan po namin yung mga topic na ibibigay nyo po para naman po ay mabigyan namin din yung mga hiling ninyo. Kaya message lang po kayo sa amin. Ayan, So, tayo ayan, magpaalam na muna. So magkita-kita po tayo muli sa susunod na Sabado. And always remember, Team Atovi will continue to educate, Share and inspire others. Bye-bye!